Tatlong minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Miyerkules tayo ngayon na 13 ng Nobyembre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, bagyong Ophel lumakas pa bilang severe tropical storm. Tatlong lugar na nasa ilalim na ng signal number 1. Kaya lang ang problema ho, marami sa ating mga kababayan nagkakaroon na daw po ng evacuee fatigue. Mga lokal na pamahalaan ng Northern Luzon inalerto ng DILG dahil sa bagyong Ophel. US visa ni dating PCSO General Manager Royina Garma kinansela. Pinigil ito sa Amerika at deportation ikinakasana. House Quad Committee nakatikim ng kantsaw matapos kanselahin ang pagdinig ngayong araw na dadalawan sana ni dating Pangulong Digong Duterte. Program dinala sa mga mall ni Speaker Romualdez. 41 foreigner na inaresto sa sinalakay na Pogo Hub sa Bataan, pinalaya ng walang piyansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, lumakas pa ang bagyong Ophel at ngayon ay isa ng severe tropical storm habang papalapit pa rin sa kalupaan ng Pilipinas. Tatlong lugar ang nasa ilalim na ngayon ng signal number 1, kabilang ang Cagayan, kasama ang Babuyan Island, northeastern portion ng Isabela at eastern portion ng Apayao. Muling namataan ang Pag-asa ang bagyong Ophel sa layong 630 kilometro silangan ng Birac at Anduanes. Taglay nito ang lakas na hangin umabot ng 110 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso naman umabot na ng 135 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Mabuti na lang, medyo mas mabilis, ano ha? Kapag tayo ng Pag-asa, kikilos si Ophel sa direksyong northwestward sa Philippine Sea bago maglandfall sa kanyang peak intensity sa east coast ng Cagayan o Isabela, Huwebes ng hapon o gabi. Inaasahang lalakas pa ito sa susunod na 3 araw at aakyat sa typhoon category bukas. Damating si Ophel habang kumikilos naman si Nika papalabas na ng par kahapon. Pagkatapos ni Ophel, sinabi ng Pag-asa, may banta na rin ng Tropical Storm Manny na kasalukuyang nasa Northern Mariana Island na pumasok sa bansa at napagpumasok ho sa bansa, tatawagin naman sa pangalang Bagyong Pepito. Pinaghahanda na ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang mga local government units sa Cordillera Administrative Region, Region 1 at Region 2 kaugnay ng pagpasok ng bagyong Ophel. Inalerto rin ang kalihim ang lahat ng emergency response team, mga rescue unit at sa iba pang mga grupo sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Pinaghahanda na rin ito ang mga rescue equipment at mga relief goods sa mga strategic locations para mabilis ang deployment at pagtukoy sa mga flood at landslide prone areas. Samantala, pinuri naman ni Remulla ang CAR Region 1 at 2 sa naging pagtugon sa bagyong Nika dahil walang nasawi sa paghagupit ng malakas na bagyo. Nangangamba naman ang Cagayan Province na muling maulit ang naranasan nilang mega flood. Ngayong paparating naman ang bagyong Ophel. Kapanayam ng DZRH at ng radyo natin kay Cagayan Governor Manny Mumba, sinabi nitong lubog pa rin kasi sa baha ang ilang barangay sa lalawigan at may mga tulay pa rin hindi madaanan dahil sa pananalasa ng bagyong Nika. Ayon kay Governor Mamba, puspusa na ang kanilang paghahanda sa posibleng pagtaas muli ng level ng tubig baha sa pagdating naman ng bagyong Ophel sa lalawigan. Nakakamba kami pag dumating na naman yung typhoon na Ophel ay mauulit yung mega flood namin nung Ulysses, noong tuloy-tuloy na umulan sa Isabela, Nueva Vizcaya for almost 4 days. Kaya nga, kay Deo, yun ang pinakakambahan namin. Kaya ngayon,
may mga preemptive evacuation na kami at lahat ay nagpre-prepare for a possible mega flood na pag-uulit dito. Aminado naman ng Office of Civil Defense, paubos na ang pondo ng National Disaster Reduction and Management Council dahil sa magkakasunod ng mga bagyong humahagupit sa bansa. Sa programang 2x2 at napakapakinggan din sa radyo natin nationwide, sinabi ni OCD Chief Nepomuceno, alam naman ito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., kaya may kautusan na rin para sa replenishment ng calamity funds ng NDRRMC. Kaugnay nito, sinabi ng OCD na kailangan ng humingi ng supplemental budget mula sa Department of Budget and Management para naman sa pagsasaayos sa mga napinsalang infrastruktura. Paliwanag pa ng OCD, mahalagang maisaayos kaagad ang nasirang mga kalsada para sa agarang paghahatid ng ayuda sa mga apektado ng bagyo. Ang ulat sa DPWH, talagang kailangan nila ng karagdagang pondo para sa mga infrastruktura. Halimbawa, lalo-lalo ng mga tulay na nasira, yan ang priority dapat ibalik agad dahil ito talaga ng todo yung mga kababayan natin pag yung mga tulay, hanging bridge at yung mga tulay na talaga mga konkreto, maraming gumewang din, may mga nasira talaga. Yan kailangan paspasan niya. Liliit ang bilang ng mga mapapaulat na pinsala ng bagyong Nika at Opel sa sektor naman ng agrikultura. Pero sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno na ito'y dahil sa karagdagang pinsala lamang sa bilyon-bilyon ng winasak ng mga nagdaang bagyo. Ayon kay Nepomuceno, ang mga susunod na ulat ng pinsala ay tila karugtong na lamang ng ulat dahil hindi pa rin lubusang nakakabangon ng sektor ng agrikultura. Sabi ko sa mga meetings na ho namin kahapon, yung agricultural damage, baka kumbaga magmumukhang mababa ang report sa agricultural damage ngayon. Pati nakalanta na po yun yung sira-sira na po yun. So dugtong-dugtong lang po yung report. Pag tinignan niyo po yung naiulat yung combined hito nung Christian at Leon, ang agricultural damage natin noon, mahigit 7 billion piso yung halaga noon. Para report lang yan ng Bureau of Animal Industry. Sabi ng Bureau of Animal Industry, tumunti na lamang ang mga barangay na apektado ng ASF. Natural. Wala namang dating magbababoy na nag-aalaga uli ng baboy. Paano hindi mababawasan ang perwisyo ng ASF? Ano ka, bali? Mag-aalaga ka ng baboy, pagkatapos ala ka namang ayudang natatanggap mo na sa gobyerno, di syempre, mababawasan yung mga napeperwisyo ng ASF. Bakit ho kanyo? Ala na nag-aalaga ng baboy. Ayusin nyo nga yung report nyo, ha? Dapat naman kung magre-report kayo, yung makatotohanan. Hindi nila nire-report ilan ang nawalan ng trabaho, ilan ang nawalan ng hanap buhay. Di ba? Dapat yun ang tugunan ho ninyo. Hindi yung sasabihin nyo kumukunti na lamang ang mga barangay na apektado ng ASF. Ay, naku. Higit naman sa 800,000 pamilya pa ang nananatili naman sa mga evacuation center sa Cordillera Administrative Region. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OCD Regional Director Albert Mogol na bukod sa naturang bilang ay meron pang higit na 500 pamilya na pansamantalang nakikituloy sa mga kaanak ka. Ayon kay Mogol, pinag-aaralan ng lokal na Disaster Reduction and Management Council kung pababalikin pa bang may ito sa kanilang mga tahanan gayong may kasunod na naman bagyo na daraan din sa rutang dinaanan ng bagyong Nika. Pero kung sila niyang tatanungin, mas mainam na wag na munang umuwi ang mga ito dahil sa may pagbabanta na naman ang bagyong Opel. Kaya nga po yung aming logistics and supply lines ay pinapanatili natin na continuous yung pagdating po ng mga food and non-food items para po makasustain yung mga pangangailangan ng mga nasa evacuation centers. But ito po ang desisyon ay of course nasa lokal na pamahalaan po because they know the situation more on the ground. Magandang umaga, Pilipinas! Damay pati ang Cagayan Economic Zone Authority o SEZA sa Pogoban sa bansa. Ito naman ang giniit ng Malacanang alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa memorandum na ipinalabas na Executive Secretary Lucas Bersamin, binigyan din ito na lahat ng uri ng pogo sa Pilipinas ay ipinagbabawal na.
Kasabay nito, nagpaalala din ang Office of Executive Secretary kay sa Administrator at Chief Executive Officer Katrina Ponce Enrile na sumunod sa naturang direktiba. Akala ng SESA exempted sila. Ba't mo bibigyan ng exemption yung SESA? Kaya ho nagkawintang-wintang ho yung problema ng Pogo dito ho sa Pilipinas. Doon ho nag-umpisa. Doon sa SESA ho nag-umpisa yung problema ho natin sa Pogo. Bago ho naging Pogo yan, yung nagbigay ho ng permit para makapag-operate yung mga online gaming dito po sa Metro Manila ay ang SESA. Di ba? Naglagay ng mga SESA accredited building. Paano ka nakakita ng SESA accredited building? SESA yun, Cagayan Export Processing Zone. Pagkatapos dito sa Makati ang opisina. Ayun. Tapos marami din yung mga nagsulputang illegal. Pagkatapos ngayon, bibigyan mo ng exemption. Buti na lang, niliwanag ho ng Executive Secretary. Oy, mga misis, amoy araw ba si Miss Nel Pagruy galing ho ng trabaho? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another plant-based shea butter. Pampalabot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Habang nagsashower kayo gamit ang Shield Bath Soap, eto muna ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! 3,000, 3,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan. Oo. Okay. Ang item na hinahanap natin ay isang bagay na may halaga. Mahalaga. May halaga. Kaya lang, hindi ho basta-basta na ibibenta. Hindi. Pwede maisangla. Basta, hindi basta-basta ho na ibibenta. Ayan, kinakailangan pero pwedeng ibenta. May halaga Kaya lang, hindi basta-basta na ibibenta. Ayan, meron yan dito sa DCRH. Meron yung item na yan. Yung pangalawang item ho naman, meron ho sa bahay, meron sa opisina, meron ho sa airport. Ayan yan na yung mga bagay na hinahanap po natin. Sundin ang tamang format ng pagdetext sa empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ipapadala po ninyo inyong sagot sa 0919-282-6485. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Formal lang binuksan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor ang second leg ng photography contest exhibit sa The Groove, Newport Mall, Pasay City. Pupuntahan ho ninyo. Ito ay isang partnership o pakikipagtulungan ng Newport World Resorts. Ibinibida dito yung 48 grand finalists ng Pagcor 2024 Photo Contest para bigyan ng pagkakataon ng publiko na masulyap ang masaganang panahon ng anihan sa bansa. Ang tema ho ng Pagcor Photo Contest ngayong taon ay Harvest Time, kung saan kinunan ng mga magagaling na mga maniniyot, mga photographer, gamit ang kanilang cellphone, mga electronic device at mga camera. Kinunan ho ang kagandahan at yaman ng agricultural resources ng bansa. Yan din ang pagsusumikap ng mga Pinoy, ng mga magsasaka, mga grower, mga mangingisda. Ayon kay Pagcor Chair at CEO Altenco, ang 48 grand finalists ay nanggaling sa entries na umabot ng 4,000. Lupit Binigyan din ni Tenco ng bawat larawan na nakadisplay ay isang patunay ng incredible talent at pagkamalikhain ng mga Pinoy photographer. Rose Industry naman palalakasin sa ilalim ng Marcos Administration. Detalye na balita mula kay Rose Mabiera. Rose, good morning. Nais mas palakasin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kolaborasyon ng gobyerno sa industriya ng cruise tourism sa bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito ang imbitasyon na inihayag ng Pangulo sa mga leader sa naturang industriya sa kanyang talumpati sa Sea Trade Cruise o STC Asia 2024 na ginanap sa Parañaque City. Sa pamamagitan ng pagtitipon na ito, umaasa ang Pangulo na mas mapapatatag ang mga alyansa, mapapaigting ang diskurso at makakabuo ng ugnayan ang mga dumalo upang mas mapaunlad ang industriya
industriya ng cruise tourism. Nangako rin si PBBM na ang pamahalaan kasama ang mga regional partner nito ay nakasuporta sa lumalagong industriya. Tututukan aniya ng Marcos administration ang paglikha ng mga infrastruktura gaya ng pagpapabuti ng mga pantalan at destinasyon ng mga cruise tour. Mahalaga rin aniya ang paglikha ng mga ugnayan sa lokalidad upang sa pag-usbong ng industriya ay kasabay ding uunlad ang lokal na komunidad. Kasama rito, binigyang diin ng Pangulo ang proteksyon ng kalikasan at pagpapanatili ng kultura. Matatanda ang noong nakaraang taon, kinilala ang Pilipinas bilang Asia's Best Cruise Destination at World Cruise Awards. Nakamit din ito ang titulong Best Port of Call sa Asia Cruise Award. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose Babiera. Nanawagan naman si Senator Bongo ng agarang aksyon para matugunan ang kambigungan ng PhilHealth sa harap ng existing unutilized o hindi nagagamit ang mga pondo. Sa pagdinig ng Senado na nakatuon sa 2025 budget deliberations ng Department of Finance, binigyan din ni Senator Go ang pangangailangang magkaroon ng sistematikong reforma sa PhilHealth. Sa kanyang interpellation, inulit ni Senator Go ang mga matagal ng issue sa pamamahalang pinansyal, yan din ang mga kontrobersyal na mga polisiya ng PhilHealth. Kasabay din ang pagbibigay ng kritikal na pangangailangan para sa napapanahon at decisive intervention kasunod ng ilang buwang Senate Health hearings. Binigyan din ito ang mga partikular na issue tulad ng single period of confinement policy at ang 24-hour confinement rule na tinawag niyang unfairly restrictive coverage na lumikha lamang ng barrier sa mga pasyente na nangangailangan ng paulit-ulit o mga short-term medical care. Dahil dito, binatikos din ni Senator Go ang single period of confinement policy na nagbabawal sa mga pasyente na ma-admit para sa katulad na sakit sa loob ng 3 buwan kahit na muling nakaranas ng kaparehong sintomas at sakit. O nga naman, sa dinami-dami ho ng mga Vice President ho ng PhilHealth, bakit may mga ganun pa rin ho mga polisiyang hindi na pag-aaralan ng husto? Naaresto natin kinulong sa Estados Unidos ang retiradong pulis at dating chairman ng Philippine Charter Statistics Office na si Royina Garma. Kinumpirma ito ng Department of Justice matapos na harangin siya ng US Immigration Authorities para wag makapasok sa San Francisco, California nitong November 7. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, kasama ni Garma na naaresto ang kanyang anak na si Angelica Bilela. Batay sa nakalap na mga impormasyon ng Bureau of Immigration, umalis si Garma sa Pilipinas sakay ng United Airlines flight AU190 sa NAIA Terminal 3. Patungo siya ng Washington dakong alas 9:55 ng umaga. Pero hindi na niya nagawang makalagpas pa sa US Border Control matapos madiscovering canceled na pala ang kanyang visa dahil sa issue ng human rights. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Immigration sa kanilang US counterparts para naman sa deportation ni Garma. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today ha? Kung noo ka ba kapag makapit na dikit at malupit ang mantsa, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-care sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. 100 pamilya lumikas naman kaugnay ng nangyaring engkwentro kontra kidnap ransom group sa barangay Kanakan, Cabalasan Town sa Zamboanga, Sibugay. Detalye na balita mula kay Jun Dimakutang Karis 19. Assalamualaikum Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Dahil sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng government troops at ng kidnap o ransom group sa barangay Kanakan, Cabasalan Town, Zamboanga, Sibugay, malapit lamang sa boundary ng barangay Mamagon, estimated sa more or less 100 families ang lumikas. Ayon sa PNP, napansamantalang nagkanlong sa evacuation center sa barangay Kanakan, kung saan sa mamagitan ng Bangon Cabasalan Movement na pinangunahan ni Doc Lovely Grace Kainglet at Honorable Eddie Deita ay nagsanib pwersa upang bigyang relief ang mga evacuees. Ayon sa PNP, ang engkwentro ay hindi naman totally nakaapekto sa poblasyon Cabasalan at sa iba pang barangays. Ang tinaguri ang 8 most wanted person na napatay ay kinilalang isang Morsid Ahod na umano'y involved sa nagdaang Cabasalan Massacre noong 2015 at 2016 at responsable rin di umano sa kidnap or ransom activity at mga pagnanakaw. At 2 kasamahang lawless elements din na napatay na kinilalang sina Abdul Sahibad at Fahad Sahibad na
Hawang miyembro rin umano sa kidnap o ransom group na nag-ooperate sa Zamboanga Peninsula. Mariin namang pinasasalamatan ni 102nd Infantry Igsoon Brigade Commander Brigadier General Elmer Soderio at 106th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Anshari Pumbaya, ang MNLF at MILF community sa lugar, ganun din ang LGUs ng Naga at Kabasalan na naging katuwang nila sa nasabing tagumpay ng operasyon kontra sa nasabing lawless elements. Mariin namang pinapurihan ni Governor Ann Hofer, chairperson ng Regional Peace and Order Council Region 9, ang katapangan ng mga tropa mula sa 106th Infantry Battalion ng 102nd Infantry Brigade, katuwang ang 2nd Provincial Mobile Force Company ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, kaugnay sa matagumpay na operation ngayong araw laban sa mga lawless elements. Hindi naman nabanggit sa report kung naroon ba o wala ang Amerikanong dinukot itong Oktubre 17 na si Elliot Isman. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! Painit na ng painit ang politika. Flash Report! Flash Report! Ito, may barangay kapitan na naman pinagbabaril sa Haen, Nueva Ecija. Detalye ng balita mula kay Grace Ansano, RH25. Grace. Angel, patay ang 41 taong gulang na barangay chairman ng Don Mariano Marcos sa bayan ng Haen. Pasado alas 12 ngayong gabi. Patay nga sa report, nakasakay sa isang Vios ang mga suspect at gamit pa ang pinaniniwala ang may silencer na baril. At nasa harapan mismo ang barangay captain ng kanilang bahay. At dito nga, pinagbabaril ito. Nagtamo na maraming tama ng bala sa katawan ang biktima matapos maisugod pa ito sa Nueva Ecija Medical Center. Dito nga sa Nueva Ecija. Kinakahalap na ngayon ang mga CCTV sa naturang lugar at posibleng mga dinaanan ng sasakyan ng mga suspect. Yan ating flash report. Ito, PRH25, Grace Vera Samistano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Grace. Hoy, teka muna ha, yung anak ng magsasakang reporter ng si Merlayson. Pasado bilang nutritionist. Malagod na nagpapasalamat naman sa Panginoon ang magsasakang reporter na si Merlayson dahil sa pagkakapasa sa PRC Board Examination ng kanyang anak na si Kyla Merin Rose Lyson. Si Kyla ay graduate na cum laude ng UP Los Baños, kaya naman pala kursong Bachelor of Science in Nutrition. Panganay siya sa tatlong anak ng magsasakang reporter na si Merlayson ng Philippine Star at ni Mary Ann na isa ring mamamahayag. Dati ring A1 child ng buong Nueva Ecija itong si Kyla nung siya nasa daycare pa lamang ha. Nag-top 8 naman sa pagtatapos sa junior high school with honors na graduate ng grade 12 sa Adamson University bago pinalad na makapasok sa UPLB at nakapagtapos din with Latin honors nitong July 2024. Sa inilabas na resulta ng PRC nitong Martes, nakasama rin si Kyla sa 843 examinees na matagumpay na pumasa sa 2024 Nutritionist Dietitian Licensure Examination na idinaos noong November 6 at 7, 2024. Congratulations sa Merlayson ha. Magaling yung bata. Nagmana sa ina. Ayan. Hoy, para naman sa mga kababayan natin dyan sa lalawigan ng Quezon, magandang umaga po sa inyo ha. Katulong po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim ho sa ilalim ng mga nyugan. Ayan po yung ating mga magsasaka, ang ating mga magniniyog, hindi na lamang umaasa po sa kopra dahil meron ho silang sariling brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, suportahan mo natin ang mga produkto po ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tangkilikin natin ang gawang atin. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate,
pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas din natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Dahil sabi nga ni Dr. Helen Tane, tinulungan po ito ng DTI at ng DOST para mas maging world-class ang dating. Tangerine chocolate, 100% gawang Pinoy. Ganda Umaga, Pilipinas! Ikinulugod ni Budget Secretary Amena Pandaman ang desisyon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na aprobahan ang one-time grant ng Rice Assistance para sa mga military uniform personnel. Ayon kay Pandaman, malaking bagay ang Rice Assistance bilang bahagi ng pagkilala sa serbisyo at sakripisyo ng mga ito, lalong-lalo na yung mga nakadestino sa malalayong probinsya at mga liblib na lugar. Maganda niyang programa dahil hindi lang ang mga men in uniform ang matutulungan ito, kundi pati na rin ang mga lokal na magsasaka. Sa ilalim ng kautusan, bibigyan ng 25 kilo na bigas ang lahat ng aktibong military uniform personnel na isasagawa mula November 30 hanggang March 2025. Showbiz muna tayo. Si Ay de las Alas, wala daw pong pinagsisisihan sa kanilang naging relasyon ng dating asawa. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel. Inamin ni Ay de las Alas na iniyakan at sobrang nasaktan siya sa nangyaring breakup nila ng asawang si Gerald Sibayan. Ang itinuturong dahilan ng hiwalayan ay third party na kung saan si Gerald ay may bago ng babae. Patapos na sinabi ni Ay, bagamat nasaktan siya ay buong pusong tatanggapin niya ang lahat. Ganon daw talaga ang buhay. Laging may end at kadalasan ay walang forever. Hindi naman daw nagsisisi si Ay sa pera, oras, panahon at pagmamahal na ibinigay niya kay Gerald. At sa halip, ipinagpapasalamat na lang niya daw dahil nakagawa siya ng kabutihan sa dating asawa. Pinag-aral niya ito, kinupkop at nabigyan ng green card. Para kay Ay, hindi siya talunan sa paghihiwalay. Bagkos nagpapasalamat siya dahil habang maaga, lumabas ang katotohanan. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Sad naman, no? Maganda Umaga, Pilipinas! Dapat na bagay, malungkot man, pero mukhang handa-handa naman si Ay. Alam niyang darating din yung panahon yun. At para sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family. 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kabay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda Umaga, Pilipinas! Si Dr. Maricar Sabeniano mula po sa Philippine Cancer Society, isa pong oncology manager, meron ho siyang gustong ibigay na aral ho sa atin ngayong araw na ito, lalo na doon ho sa front label warning sa mga food packaging, bahagi po ito ng tinatawag na health justice. Doc, magandang umaga po. Thank you for joining us. Hello, Sir Angelo. Good morning. Opo. Thanks for having us. Ayan, thank you. Ma'am, siguro para lang mas maintindihan nila, ano itong sinusulong nating kampanya for health justice? Ayan, so ang Health Justice, Healthy Philippine Alliance, tsaka Imagine Law po, ay nagsusulong ng kampanya, mass media campaign po for mandatory food warning labels. Ibig sabihin po nito, ang sabi nga sa social media campaign, tsaka sa mga, sa major networks po, dapat may babala para ang pagpili ng Pilipino-Pilipina ay tama. Ibig sabihin lang po nito, mga pagkain po na pinipili po natin, sana meron po food warning label. Kung mataas po ito sa sugar, mataas po ito sa salt, mataas sa fat, at mataas sa calories. Para po yung mga bumibili
at kumakain ng mga ito ay informed po ang desisyon kapag po kinakain po nila ito. Yan, kasama niyo ho kami sa kampanyang yan dahil marami nga ho sa mga sakit na ating pong dinaranas ngayon, ano ha? May kinalaman po sa pagkaing ipinapasok natin sa ating katawan. Mula pagkabata hanggang pagtanda. Ano ha? Lahat ho yan may kinalaman ho sa pagtsibog. Yung mga magulang nga, lalo na yung mga nanay na mga bago skin, i-breastfeed nyo yung inyong mga chikiting. Yan yung colostrum, yan yung pinaka-importanting unang pagkain ng mga bata panlaban ho sa iba't ibang mga sakit. Ma'am, hindi naman pwedeng lagyan kasi ng label yung colostrum, ano? So dito na tayo sa may mga level. Dito tayo sa level, mga label, ano? Mandatory yung label. So, sinong nag-check kung tama yung content ng label na yon? Right. So, ang sinusulong po natin ay na sana magkaroon po tayo ng polisiya, legislative support po, na maging mandatory po yung label. Sa ngayon po, may Senate Bill 2700 tsaka House Bill 9819 para po sa ganitong advokasya. Nasa mga committee pa po ito ngayon. At sa ngayon po, nandito pa po tayo sa National Nutritional Council. Inaayos pa po yung nutrient profile model para po balansihin kung alin po yung mga pagkain na dapat malagyan po ng label. Yun nga po kung ano po yung porsyento ng fat na laman ng isang pagkain, ng sugar, ng salt, at yung calories po. Pero kasi ang mga Pilipino, tinitingnan presyo lang eh. Di ba? Hinahanap yung mura. Kuminsan nga, ma'am, siguro para mas maintindihan nila. Kasi di ba, may malaking debate tungkol sa expiration date, best before, ano ha. Ano ba talagang ano doon? Anong may pinsala ba yung pagkakumain ka ng pagkain na may nakalagay na lagpas doon sa best before? Ano bang epekto ho nun? Napakaganda po ng tanong ninyo. Tama po kayo. Ayon po sa DOST, 1 sa 5 Pilipino lang po ang nagbabasa ng labels. Label. No? At ang tinitignan po yung pangalan, yung expiration date, pero yung mga nutrition facts, hindi po tinitignan. Siyempre, yung best before date, ang abiso po natin ay wag na pong kainin lampas sa expiration date ang pagkain. Pero mas importante po doon kung ano po yung kinakain natin. Dahil tama po kayo, marami po sa sakit, high blood, diabetes, stroke, chronic kidney disease, mga nagda-dialysis po. Kahit po ang cancer ay galing po sa ating mga kinakain. Kasi bakit nakikita, may label, okay na to. Di ba? Ganun na lagi. Tsaka, tingnan ho ninyo yung presyo. Kuminsan, nakikita natin, buy one take one. Kahit na hindi kailangan, kuha buy one take one eh. Di ba? Lalo na ngayon, magpapasko. Itong mga season na ito, alam ho ninyo, pagkakataon ito ng mga nagninegosyo na i-dispose yung kanilang mga soon to expire. Kaya uso hong buy one take one. Baka mamaya, alam nyo, Doc, yun ang problema talaga sa mga Pinoy. Di naman kailangan makakita ng buy one take one, akala nakagulang. Kukunin ka agad yun. Di ba? Yun ang problema. So, again, intindihin natin kung ano yung nandun sa label. So, anong estado na hunong bill na pinag-uusapan natin para maging mandatory ang paglalagay ng food label? So ito po ay nasa committees pa lang po, kaya po tayo ay nananawagan sa ating mga kasamahan, no? Bawat Pilipino, bawat Pilipina. Kayo rin po, salamat po sa pag-imbita sa amin na samahan po kami sa pagtaas ng ating advocacy na ito at ng mga boses natin marinig para mapasa na po. Tapos siguro dapat may standard din kung ano yung size. Kasi meron ngang label kuminsan, Doc, ano ha? May label, di ba? Hindi mo naman mabasa. Tapos yung mga imported naman, may yung mga characters na hindi mo rin maintindihan. Diba? So sana may Filipino translation. Sir Angelo, tama po kayo. Base po sa WHO, World Health Organization, tsaka po sa mga ginawa na po sa ibang bansa na naging effective po. Ito rin po ang sinusulong po natin. Yung pong warning label, ang itsura niya po ay octagon, yung pareho sa stop sign, black and white, kasi nga po makulay yung mga packaging. Hindi mo makikita kapag makulay din. So octagon, para mapaisip, stop muna, mag-iisip muna ako. Black and white, ang nakalagay po sa kanya para mabilis pong maintindihan at mabilis pong makapag-desisyon, high in sugar, high in fat, high in calories, high in salt. Para po, halimbawa, high blood po kayo, sinabihan po kayo ng doktor ninyo, o dapat low fat, low salt ka.
hindi mo naman yun malalaman doon lang sa mga numero. Correct. Pero kung meron pong ganun sa harap ng package, madali na pong magdesisyon. Ay, hindi to para sa akin kasi high in fat, high in salt ito. So specific na kaagad, ano ha? At saka yung label na yun, ma'am, yung label na yun naka-print sa sa covering, sa packaging, ano ha? Hindi yun nakalagay sa papel na isiningit lang kung saan-saan. Di ba ganun para yung iba for compliance hinahalo pa sa pagkain kuminsan yung papel. Malay natin kung malinis ba yun, di ba? So ma'am, hindi pala sapat yung content ng Food Safety Act. Kulang pa yung Food Safety Act natin. Sa ngayon po kasi, meron na po tayong nutritional facts. Pero yun nga po, nasa likod po siya at aminin po natin, nakita na nga po sa study, hindi nga po siya binabasa. Kahit po basahin, mahirap po siyang intindihin. Diba? Maliliit yung font, maliliit yung numbers, at kahit alam mo yung numbers, di mo rin po alam kung ano ibig sabihin nito sa'yo. Kapag po nasa harap po siya ng package, kung sa packaging po nasa gitna sa harap, kung sa mga bote nasa taas, makikita po siya kaagad. Pagdampot pa lang po, mapapaisip na po tayo, ito ba ay maganda at nutritious para sa akin? Ayan. Anyway, Doc, kasama nyo kami sa kampanyang ito. Pakiulit lamang ho yung bill na kinakailangan nating mapagtibay sa Senado at saka Kongreso. Right, so yung Senate bill po ay Senate Bill 2700, Healthy Food Marketing Environment Act, yung sinulong po ni Senator Risa Hontiveros, at ang House Bill po is House Bill 9819, Act to Create a Healthy Food Marketing Environment through Front of Pack sa Harap Warnings. Ayan. Doc, thank you again. Maraming salamat and Thank you po. kasama nyo kami, ang DZRH at ang radyo natin nationwide sa kampanyang ito para sa magkaroon ng malinis o ligtas na pagkain para po sa mga Pilipino. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Magandang umaga. Thank Si you. Dr. Maricar Sabeniano mula po sa Oncology Manager ng Philippine Cancer Society. Maganda umaga, Pilipinas! At sa lahat ng uri ng cancer, isa ho sa pinakamainam talaga ang panlaban ho natin ay ang ating malakas na immunity. Diyan ho naman makatutulong ho sa inyo ang postbiotic. Ito po ay aprobado ng Food and Drug Administration, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified, at nirekomenda ho ng mga doktor. Ano ba itong postbiotic? Ano ba itong Ultabio? Ang postbiotic po ay inaral ng mga Hapon sa pagkahaba-habang panahon na clinical trial. Hindi po kwentong kutsero. Ang Ultabio po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma, at ang bawat kapsula po ng Ultabio ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Ang ginagawa lamang ho nito, napakasimple. Pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At habang tayo natutulog, yung pong PDC naman gumagana, itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan, kaya lumalakas po ang ating immunity, magsisilbing panlaban natin sa iba't ibang mga sakit. Na-achieve na natin ang magandang tulog, na papalakas pa natin ang ating immunity. Sa panahon ho na matindi ang hamon sa atin, ng stress, pagod at puyat, kinakailangan natin ng kakampi, ang Ultabio. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Kung mayroon pa po kayong mga concerns, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Available din po ang Ultabio sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan ang Ultabio ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga kay Ma'am Dottie Molino dyan po sa Kidapawan City. Meron na daw po sa Mercury, ma'am. Pwede na kayong makabili doon. Hingin sa 4,000 pamilya sa 186 na barangay ng Cordillera na apektuhan ng bagyong Nika. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, Sarich 41. Naibag na bigat, Romy. Umakyat na sa 4,725 pamilya na may 12,957 individual mula sa 186 na barangay sa lalawigan ng Abra, Apayao, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province na naapektuhan ng bagyong Nika. Walang inuulat na casualty dahil maagang naipatupad ang preemptive evacuation sa mga residente at nailayo sila sa anumang uri ng kapahamakan habang kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Sa pinakahuling tala ng DSWD Cordillera, merong 334 na pamilya o 866 na kataong nasa 27 evacuation center sa rehiyon, samantalang 465 pamilya o 1,631 katao ang nakituloy sa kanilang kamag-anak at kaibigan. 3 bahay naman ang totally damaged at 52 ang partially damaged.
Bagaman papalayo na ang bagyong Nika, mananatiling aktibo ang Quick Response Team ng DSWD Field Office Cordillera sa pagmonitor sa mga naging epekto ng bagyong Marcy at Nika. Kasalukuyang ibinabiyahe ang mga family food packs patungo sa mga lugar sa rehiyon na sinalanta ng dalawang bagyo upang matiyak na mabilis na makarating ang ayuda sa mga apektadong komunidad. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Joseph Gina. 43 makalipas ang alas 4 ng umaga, napili naman ng Pilipinas bilang isa sa 50 mga bansang tatanggap ng Pandemic Fund Grant. Layunin nitong mapalakas ang kakayahang mapigilan at makatugon sa mga lilitaw pang mga banta sa kalusugan, sa mga hayop at tao sa mga darating na panahon. Ito ay makatutulong upang mapagandang kakayahan sa paghahanda at pagtugon ng bansa sa pandemya. Pinapurihan naman ni Assistant Secretary for Swine and Poultry, Dr. Constante Palabrica, at Department of Agriculture dahil sa pagsisikap na makuha ang donasyon. Sinabi ni Palabrica na bagamat hindi nagtagumpay ang Pilipinas sa inisyal na application para sa pandemic grant noong nakalipas na taon, ipinakita naman ng DA ang kakayahan sa pamamagitan ng pag-apply muli at nagbunga nga ng positibong resulta. Paliwanag naman ni Alex Palabrica o Asek Palabrica, ang grant na ito hindi lamang magpapalakas ng kahandaan sa pandemya kundi magpapalakas din sa sektor ng agrikultura na siyang pinakakawawa kapag nadadali po ng outbreak. Binigyan din naman ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang malawakang impact ng inisyatiba partikular na sa agrikultura. Ayon kay Secretary Laurel, sa pamamagitan ng pagtutok sa disease surveillance at health infrastructure, mababawasan natin ang ating problema sa seguridad sa pagkain, mapaprotektahan ang ating mga magsasaka at masisiguro din ang kaayusan ng pagkaing laan para sa mga Pilipino. Pinakikilos naman ni Senator Amy Marcos ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na tugunan yung hindi nabibiling huli ng mga mangingisda lalo na sa Samar. Sa isang town hall meeting ng radyo natin, napag-alaman ng Presidential Sister na sobra-sobra ang huli ng mga mamamalakaya sa Calbayog, Western Samar, samantalang mahal ang presyo ng isda sa Metro Manila. Ayon kay Senator Amy, matagal na siyang nagsasabi sa gobyerno, bigyan ng transport subsidy ang mga mangingisda at mga magsasaka upang hindi masayang ang kanilang produkto, makatulong din sa pagpapababa ng presyo sa National Capital Region. Pinatitiyak din ng senador sa BIPAR na makapagbibigay ito ng fuel subsidy sa mga mamamalakaya ngayong sumipa na naman sa 150 ang increase sa kada litro ng gasolina, 2 Gs naman sa diesel at 1.20 sa kerosene. Kahit pa ni Senator Amy, mag-invest dapat ang pamahalaan sa mga cold storage facility upang hindi kaagad mabulok ang mga isda sakaling sobrang huli at walang bumibili. Bukod dito, pinatutugunan din ng kapatid ng Pangulo sa Department of Agriculture ang mga mangingisda na direktang makapagbenta naman sa mga resort at mga industrial buyers upang hindi malugi o dili kay mabarat ng mga traders. Sinabi ni Senator Amy na kailangan tugunan ng mga kinakaharap na problema ng mga mangingisda dahil kagaya ng mga magsasaka, marami rin anya sa kanila o sa mga mamamalakaya ang nangingibang basa na lamang dahil sa kawalang kasiguraduhan ng kita dito sa Pilipinas. Eto nga, ang problema natin, tulad na lagi kong dinidiin, talagang napakarami, halos doble, ang mahihirap sa ating mga baybayin, katulad ng Samar. Sa kabila ng kayamanan ng dagat, talagang mahirap pa rin. Kaya kinakailangan, eto nga, yung sinasabi mo, pag dinagsa naman ng ani, napakaraming nakuhang isda, na bubulok lang, nakatambak lamang. Kaya yung BIFAR, parati ko sinasabi, unang-una, lakihan na nila yung 62-footer na bangka. Wag na yung mga maliliit na bangka para makakuha ng mas magandang isda doon sa malalayo. At magbigay ng fuel subsidy. Itong fuel subsidy dahil alam naman natin yung crudo, halos pareho na ng gasolina ngayon. Inilusad naman ni Speaker Martin Romualdez ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa Mall Tour, kung saan umabot sa mahigit na 268 million ang naipamahaging tulong na mahigit 53,000 na kwalipikadong empleyado ng mga mall at mga tenant sa 4 na malalaking SM Supermall sa Metro Manila. Ayon kay Romualdez, ang AKAP Mall Tour ay pagtugon sa panawagan ng Pangulong BBM para sa sama-samang pagkilos ng pamahalaan upang harapin ang epekto ng inflation at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin upang
matulungan ang mga minimum wage earners. Yan din yung mga low-income worker at yung mga higit na nangangailangan. Ang AKAP Mall Tour ay dinisenyo upang maabot ang libu-libong mga empleyado ng mga mall, mga tenant nito, sa mga trabahador ng mga ahensya na nagtatrabaho sa mga malalaking shopping malls. Higit sa 53,000 na mga benepisyaryo mula sa SM Mall of Asia, SM Mega Mall, SM North EDSA at SM Fairview ang nakatanggap ng tig 5,000 piso bawat isa sa ilalim ng programang AKAP. Paliwanag naman ni Deputy Secretary General Soponios Gabonada, ang nasabing AKAP Tour ay hindi lamang nagkakaloob ng pinansyal na ginhawa sa mga benepisyaryo, kundi tumutulong din sa pagpapasigla ng ekonomiya ng mga mall at lokal na negosyo upang matiyak na ang pagtulong ay naiaabot sa mga Pilipino higit na sa mga nangangailangan. 48 na makalipas ang alas 4 na umaga. Pilipinas! Iginit naman ni Supreme Court spokesperson Camille Ting, dapat ang agarang pagpapatupad ng desisyon ng Korte Suprema na ihiwalay na ang Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa kabila ng nakabimbing motion for reconsideration. Ayon kay Attorney Ting, consistent ang Korte Suprema sa kautusan nito at sa inilabas na desisyon, lalo't alam nitong hindi na maaari pang ipagpaliban ang eleksyon. Natatanda ang hiniling ng pamahalaan sa Bangsamoro o hinihiling ng pamahalaan ng Bangsamoro sa Korte Suprema muling isama ang lalawigan ng Sulu sa rehiyon ng Barma. Dahil naman sa nakabimbing motion, isinama pa rin ng Senado ang Sulu sa 2025 budget ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sumagot naman ang House Quad Committee sa kantsaw ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa biglaang pagkansela sa pagdinig ng komite. Kasunod ng kumpirmasyon na dadalo ang dating Pangulo. Nakaschedule sana ngayong araw ang pagpapatuloy ng hearing ng Quad Committee sa madugong war on drugs ng Duterte administration, pero kinansila ito. Inusog na lamang sa November 21. Paliwanag ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, nagpadala naman ang komite ng cancellation notice nito noong Lunes sa lahat ng mga resource person. Iginiti Barbers na hindi sila naduduwag dahil wini-welcome nila lahat ang mga pumupunta sa mga hearing, kabilang nga ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpahayag ng kanyang kahandaan. Kung totoo ang sinasabi nitong handa na siyang pumunta at ipaliwanag ang kanyang panig sa Quad Committee. And wala ho kaming wala ho kaming confirmation pa kung sino yung a-attend eh. Wala naman ho nagsabi sa amin na may a-attend na sa Wednesday because as early as yesterday, we have already sent out cancellation notices. Kaya wala namang nagulat lang kami ngayon na meron palang gustong umattend, no? Lahat po ng inimbitahan namin na kinancel namin ay iimbitahan ho namin ulit. Nang sa ganoon, mahaba-haba ho yung inyong preparasyon, mahaba-haba yung oras para maka-attend dito sa aming Quadcom hearing sa Nabasahan naman ni Manila Representative Joel Chua, Chair ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ng pagko-cover up ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng pagpigil na dumalo ang mga ito sa investigasyon ng Kongreso. Ayon kay Chua, talagang dismayado siya dahil yung mga opisyal na may direktang responsibilidad sa maling paggamit ng 500 million peso confidential fund ng OBP ay hindi nakadalo. Sinabi ng kongresista na ang nakikita niya dito, pinapupunta lamang ang mga career official na sa tingin niya ay hindi naman talagang concerned at para i-cover up lamang sa issue. Ang hinihintay daw sana ng komite ni Chua ay dumalo ang nasa inner circle ni BP Inday, kabilang sina OBP Undersecretary at Chief of Staff na si Sulaika Lopez at ang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Sina Lopez at Acosta ay kapwa naging staff din ni BP Sara nung si Inday ay alkalde pa ng Davao City. Mga presyo naman ng basic commodities at mga Noche Buena products pasok pa rin sa SRP. Yan po naman ay mga binibenta dyan po sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay nga aga. Pasok pa rin sa suggested retail price ang presyo sa basic at prime commodities kalakip ng mga Noche Buena products na ibinibenta sa mga tindahan sa lungsod ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Department of Trade and Industry Leyte Provincial Director Lily Laraga. Ayon kay Laraga na may tumaas na presyo ng sabon na barita sa 40 centavos at
1 piso naman na increase sa beef loaf, subalit pasok pa rin ito sa suggested retail price. Ang mga Noche Buena products naman ay nasa SRP pa rin ang presyo base sa monitoring ng DTI. Pero mas makabuti na ngayon pa lang ay bumili na ng mga produkto ng hamon, queso de bola, cheese, sandwich, spread mayonnaise, pasta, spaghetti, noodles, elbow at salad macaroni, spaghetti sauce, tomato sauce, at all-purpose cream na mas mura pa dahil pagdating ng Disyembre, baka magsitaasan ang presyo. Mula dito sa DYV Lacson Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy, angay-angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas! Itiyakin naman ng senatorial aspirant sa Attorney Jimmy Bondok na malalagyan ng pangilang batas laban sa hospital detention dahil sa hindi nababayarang medical bills. Sa pamamagitan ito ng pag-ambyanda sa Republic Act 9439 o Anti-Hospital Arrest Law. Ayon sa abogadong musikero na si Jimmy Bondok, bagamat 17 taon na ang nasabing batas, may mga medical institution pa rin ang nagkukulong ng mga kaanak ng pasyente hanggat hindi nakakabayad. Binanggit niya ang 4 na reklamong palit-ulo ng isang pribadong ospital sa Valenzuela City kung saan 2 sa mga ito inabsuelto naman ng Department of Health dahil sa hindi umano ang ahensya ang angkop na government tribunal para ipatupad ang Anti-Hospital Detention Law. Binigyan din ni Attorney Bondok na panahon na para i-criminalize ang hospital detention, taasan ng multa at pagkakabilanggo ng mga lalabag na mga pagamutan at iba pang mga health facilities. Wala niyang sino man ang dapat na makulong dahil lamang sa utang sa ospital, lalo't doble-doble ng pasakit sa buhay ng mga pasyente at ng kanilang mga kaanak. Sa ilalim ng kasalukuyang Anti-Hospital Detention Law, 1 hanggang 6 na buwang pagkakabilanggo lamang ang parusa sa mga hospital detention, habang 20,000 pesos hanggang 50,000 pesos naman ang multa, at hindi din sakop ng batas ang mga na-admit sa mga private room. Pinakawalan ng walang piyansa ang 41 mga dayuhan mula sa sinalakay na umano'y Pogo Hub sa Bataan. Ito ay nang tumayong garantor sa kanilang paglaya sina Bataan 2nd District Representative Albert Garcia at Central 1 Bataan spokesperson Cherry Ann de la Cruz. Ayon kay de la Cruz, tiniyak ng kapwa niya garantor malinis ang record ng mga foreign national na kanilang pinakawalan. Paglilinaw pa nito, walang bayad na natanggap ito kapalit ng paglaya ng 41 mga dayuhan. 6.6 million pesos na alaga naman ang ilegal na droga na kumpiska sa drug operation sa Central Luzon. Detalye na balita mula kay Danny Cumilang, RH37. Danny, good morning. Sa patuloy na pagpapaigting ng PNP na masugpos ang namamayagpag na illegal na droga sa ating bansa, partikular sa Central Luzon, umabot sa 6.6 million piso mahigit ang nakumpiska sa Central Luzon sa isang linggong ikinasang drug operation, habang ang 4 na milyon piso dito ay galing sa Bataan na nakumpiska ito sa 3 drug suspect na nadakip sa Dinalupihang Bataan. Sa ulat mula sa tanggapan ni Brigadier General Rodrigo Maranan, Regional Director, nasa 977.453 gramo ng shabu ang nakumpiska. 78.200 gramo naman sa marijuana na nagkakalaga ang kabuuan nitong droga sa 6,656,000 at 61 pesos. Sa 112 drug operation na ikinasa, 163 drug suspect ang naaresto. Sa ngayon, pawang nakakulong na at nasampanan ng mga kaso ang mga nadakip na drug suspect. Danny Cumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pahabaki kayo nga sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Street level individual drug personality timbog naman sa bypass operation yan po sa Binmali, Pangasinan. Masantos siya kabasanid si Kamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy, good morning. Timbog sa bypass operation ng PNP ang isang street level individual na nakinilalang si Espiridion Valiente Castro alias Estoy, 25 anyos at residente ng Luna Street poblasyon ng nasabing bayan. Sa ulat ng Chief of Police Lieutenant Colonel Christopher Valerio alas 10:05 ng gabi nang magsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit sa Barangay Baybay Lopez, kung saan nagkunyaring bayar ang asset ng mga pulis at binentahan ang suspect ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng mark money, at nang magkaabutan ay agad itong inaresto. Nasamsampa sa suspect ang 2 pang plastic sachet na naglalaman ng illegal na droga at ang mark money ginamit sa operasyon.
Nasa 0.16 grams ang timbang ng illegal na droga ang nakumpiska sa suspect ng may street drug price na 1,099 pesos. Kinumpiska rin ang cellphone ni Castro na gamit niya sa illegal na gawain. Sa ngayon nasa kustudiya ng Binmali Police Station ang suspect at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si Freddy Fajardo Aristarte Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Security guard naman patay sa hit and run. Yan po ay sa Bula, Camarines Sur. Mas maraming aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Kasama na natin si Ruel Saldico, RH18. Ruel. Just Marinag, Kuya Angel, patay ang isang babaeng security guard matapos itong ma-hit and run dahil isang sakyan sa kahaba ng Bahar Highway sa Barangay Pawili sa Bula, Camarines Sur kahapon. Kilala ang biktima na si Eunice Ibarrientos, 30 anyos, security guard sa residente ng Iriga City sa Camarines Sur. Ayon sa ulat ng Bula Municipal Police Station, bumaba sa motor ang biktima na mahulog ang silbo nito sa kalsada. Sa hindi nasa nahagip ang biktima ng isang puting sakyan. Nagtamo ng madalang sugat sa katawan ang biktima na kagad naman ay sinugod sa ospital, ngunit ito itinarang dead on arrival. Patuloy naman ngayon ang pinaghanap ng mga otoridad ang nakabanggang sakyan, habang hanggang naman ng pamilya ng biktima ang hustisya sa pagkamatay nito. Mula rito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Roel, kumusta dyan? Malakas pa hangin? Makulimlim lang. Kuya Angel, at nagabadya nga ito yung pagulan at nakalampas yung bagyo na nakaraan at ngayon naman ay may posibleng maparating na bagyo at handa ang ating mga LGU na kung saan ito yung Albay at Camarines Sur, Kuya Angel. Pero yung ibang mga ating mga kababayan na mga ibinag-evacuate ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan at nag-aantay na lang kung sakali naman magsagawa ng mandatory evacuation sa ating mga kababayan. Kaya yan ating mga update na dito sa Bicol. Ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos sa Roel. Ibinunyog naman ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano na ang condominium unit na ibinigay sa mga benepisyaryo ng high-rise housing ni dating Mayor Isko Moreno ay hindi mapapa sa kanila. Parang may nabudol, ano ha? Ayon kay Valeriano, tila minadali ni Isko ang kanyang binidang high-rise housing project kahit hilaw pa ang mga ito para lamang maihabol sa kanyang presidential campaign noon. Magsisiwalat pa ng kongresista, ang mga proyektong ito anya ay puro bugok na itlog at nalinlang lamang ang mga pinatira doon. Nakasado kasi sa kontratang pinirmahan ni Isko, hindi sila kailanman magiging may-ari ng units kahit buwan-buwan pa silang magsumikap na mabayaran ang monthly dues. Hindi rin daw dahilan kung ito rin daw ang dahilan kung bakit ang mga nakatira doon ay assignees lamang. Hindi daw kasi ito rent to own o lease to own na ibinigay po sa o nasasaad sa award agreement na pinirmahan ni Isko. Kaya tila depektibo ang kontrata at hindi rin makatarungan para sa mga residente. Iginit pa ni Valeriano, si Mayor Hani Lucunan dapat nabigyan pansin dahil siya ang nangasiwa upang matuloy lamang ang housing project at ng Lacuna Administration din ang nagbabayad ng bilyon-bilyong inutang ni Yorme Isko. Teka mo, speaking mag pinakamurang housing project. Ang pinakamura po yung mga pinalok po ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yan na po yung pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ha? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tingnan ho ninyo yung mga proyekto ho ng Westchester Realty, yung Severa Mabalacan, Severa Bacolor at saka Samira. O kaya tumawag ho kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Nasa loob po mismo ng township, yung pong anong tawag dito? Simbahan, eskwelahan, iba-iba pang mga amenities, pati palengke, tsaka pati munisipyo. Napakalapit lang din po niyan sa Clark Economic Zone at Clark International Airport.
Kaya napakagandang investment opportunity ho. 20,000 pesos all-in down payment, pwede pang gives. 20,000 pesos all-in down payment, pwede nang maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ayun. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse sa Disyembre. Kaya sa Pasko, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Bakit ganun? Ayaw tumunog. Ulitin natin. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. May ngaga sa mga kuturuan tada sa Kabangkalan City, Negros Island. Halong kamudra, napag-uusapan po ngayon ay mismatch ng trabaho at saka ng mga available na mga trabaho. Kaya marami hong hindi nabibigyan ng empleyo. Kamakailan, ipinalabas po ng Pangulo, nilagdaan po ang EBET Law. Yung pong pagtuturo ho ng pagpapalakas ng skills, pagmamatch ng skills ng mga manggagawa at saka ng mga available na trabaho. Pero nauna na ho dyan ang Informatics Philippines. Kasama natin ngayon si Dr. Zoraida Ang, Executive Vice President at Chief Operating Officer ng Informatics Philippines. Mag-uusapan po natin ang micro-credential. Dr. Ang, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Da. Hello, magandang umaga, Kuya Angelo, at sa ating mga tagapakinig. Ma'am, siguro, briefly, para mas maintindihan nila, ano itong micro-credentials? Okay. Sa maliwanag at maiksing paraan, ang tinatawag nating micro-credentials ay maliliit or bite-sized courses that would respond to the skills mismatch natin or job skills mismatch. Ito ay makukuha online, pwede ring hybrid, short courses siya. Focus talaga siya doon sa skills na kailangan ng market natin ngayon. Flexible din kasi gawa nga na makukuha din siya online, pwede ring hybrid, depende sa program ninyo. So, basically yun yung pinakang stackable din siya, meaning pwede mong ipunin ang lahat-lahat ng mga courses mo na yan towards a degree program. So, yun ang parang ladder-rise program. Okay, ma'am, this is a globally accepted practice. Ito na ho yung direksyon ngayon. Yes. Okay. Yes. It is here to stay, lalo na yung AI. Diba, nung araw tayo, hindi nga tayo medyo sa internet. Even yung paggamit ng mga e-wallet, diba? Pero wala tayong magagawa kasi pag nandyan na yan, it is here to stay and it will evolve. So ito na yung micro-credentials, ito na yung kasagutan sa lahat ng global issues. Relative dun sa koneksyon ng pinag-aralan mo sa isang 4-year degree course, pero pag lumabas ka na, graduate ka na, hindi ito yung hinahanap ng empleyado, ng employer mo. Lalo sa labor market, di ba? Karamihan dyan, pag nag-apply ng trabaho, tapos may pinagawa sa kanila, for example, graduate ka ng IT, tapos graduate ka, di ka pala marunong data analytics or data science. Ang dami mo programming courses na hindi alam. So ito yung kasagutan, yung mga micro-credentials, credential courses. Tanggap ho ito, aprobado ho ito ng CHED, ng Commission on Higher Education? Bali, dahil nga ito ay tawag dito, naging law na siya, nakita na nila even sa EDCOM 2 report, na ito magiging kasagutan kasi sa ibang bansa, matagal na itong ginagawa years back. Ganito na yung approach even in some universities abroad, ginagawa nilang bite-size sa mga courses. Bakit ang tagal na sa abroad? Sa Japan, sa Singapore, ito na ho yung approach sa Europe. Bakit tayo napag-iwanan? Ano po problema natin? Siguro kasi tayo traditional,
di ba, traditional courses, 4-year degree course. Oo. So, ano rin yan tawag dito, nasa policies din natin, nasa batas din natin yan. At saka yung kultura natin, isa rin yan na para bang pag sinabi mong, ay, ECVOC course lang yan, parang ganon. So, alam ko, isa ito sa mga pinupush ng TESDA rin, na let us push TVET courses into a higher learning para maging iba ang kultura na natin, na pag sinabi nating micro-credential, mataas na yung tingin natin, equipped ito. Equipped na itong batang ito. Kaya nito, makikita na kagad sa mga digital certificates mo, okay, nakuha pala siya ng micro-credential. For example, yun na nga sa data analytics, data science, even kung ikaw ay nasa managerial position na, di ba? Pero galing ka sa isang technical course, nahiya ka man na makitang nag-aaral ka, ito pag micro-credential yan nakasagutan. Mag-isa ka lang, pwede kang on your own, di ba? Mag-aral ka. Tapos, magulat na lang yung mga staff mo, ay, ang galing pala ni ma'am mag-manage. Kasi nga, hindi nila alam nag-micro-credential course ka on management or leadership, supervisory course, etc. Ito kasi ini-enhance na yung skills mo Okay. Ina-upskill ka, kung medyo pag-iiwanan ka na, or kung may skill ka man, nire-reskill ka niya. Di ba? Okay. Or kung gusto mo magpunta sa ibang direksyon, pwede rin ang micro-credential. Halimbawa, ikaw, Kuya Angelo, gusto mo magpunta sa ibang direksyon. Like for example, gusto ko na pala mag-IT kasi ito yung in thing ngayon. Pwede ka mag-micro-credential courses. Okay. Ang kagandahan nito, yun na nakuha mo na yung competency na kailangan. Doc, ang sinasabi nyo nga, dahil sa modular siya, each module, makakakuha ka ng micro-credential, ipunin mo yun, eventually, kung gusto mong magpurso ng baccalaureate program, translated siya, accepted siya as part ng, part na nung curriculum for the baccalaureate program. Ang sabi nyo nga, yung daughter nyo, cum laude, pagkatapos kumuha pa rin ng micro-credential, bakit? Yung aking pamangkin, kaya Angelo, bakit IT, pamangkin ko, magna cum laude. IT na yun pero feeling niya hindi enough yung naituro sa eskwelahan niya, diba? So tapos, nag-a-apply siya ng trabaho, magna cum laude na yan. And yet, he finds it difficult to be accepted. Kasi meron tinignan doon, halimbawa sa transcript niya, ay hindi pa pala ito marunong ng ganito. So sayang ang bata, diba? What is being offered? Yun ang natin ngayon, ang nagiging issues natin ngayon. Ma'am, actually. What is being offered here are soft skills. Paano yung physical skills? No, not only soft skills, pati hard skills. Kasama yan. Yes, kasama ang hard skills. AI-driven courses, pati yung mga tawag dito, meron tayong virtual assistant, so office, etc. Meron tayong mga data analytics nga, data science, etc., cybersecurity, name it. Depende yun sa mga papasukan ninyo mga courses. Isa sa mga importante. Isa sa pinaka-importanting program ngayon, cybersecurity. Dahil ang dami hong mga kumpanya naghahanap ng cybersecurity expert. O kahit na hindi nga eksperto, basta at least meron hong background sa cybersecurity. Isa ho yan sa pinakamalaking in demand ngayon. Ma'am, gaano karaming modules ba itong pinag-uusapan natin na available? Well, for example, kung sa informatics ang pag-usapan natin, buti na lang, dala ko yung listahan ko, kasi dami ito in terms of cybersecurity, meron tayong cybersecurity ISC Square certified in cybersecurity, meron tayong system security certified practitioner, meron tayong CompTIA Security Plus, meron tayong certified ethical hacker, meron mga ganun na certified information security professional, may CompTIA pentest, cybersecurity analyst, meron din tayong CompTIA advanced security practitioner. So, it's a wide array of short courses that later on, pag binubuo mo na yan, ay, expert na ata, pwede na talaga akong sumabak sa trabaho bilang isang cybersecurity officer. And these micro credentials na ma-acquire mo dito sa Pilipinas through the program, accepted globally sa buong mundo? Yes, because may digital badges tayo na kumbaga backed up by blockchain technology. So pwede mo siyang i-upload halimbawa sa LinkedIn, global ang LinkedIn, di ba? Tapos nakita ng empleyado, ng employer
na meron kang certificate courses dito or meron kang equipped ka dito sa area na to, kiklik lang niyo yun. I-verify niya and it will be validated. Okay. Na ikaw nga ay kumuha ng kurso. Alam mo, ma'am. So, again sa informatics kasi Kuya Angelo, may partner kami, yung Skillsoft USA. So yung platform namin is Percipio. Ito talaga ay acknowledged globally. Lalo na yung aming Advanced Leadership Program na pag nakatapos ka dyan, meron kang MIT Sloan Certificate. Pag sinabi nating MIT, medyo na talaga yun, di ba? Magandang background mo na kagad. MIT as in Massachusetts Institute of Technology? Yes. Anyway. Usually, alam mo Kuya Angelo, share ko lang sa yun nga yung come-on namin sa mga courses namin ng micro-credentials. Pag nakita nila yung MIT Sloan, it's powered by MIT Sloan, yung aming Advanced Leadership Program. And then yung aming kasing platform din at yung mga courses na ino-offer namin, curated ito kasi. Hindi siya yung basta in-upload lang or whatever. Curated siya ng mga experts din in their respective fields. Ayan, okay. Available ho yung program, ito ho online, so hindi nyo pwedeng sabihin na, hindi, nagtatrabaho ko, wala ko oras para dyan. Online ho ito. And kung gusto ho ninyo flexible yan. Flexible na ngayon para sa iyo. Kung gusto niyo mag-upskill, ito na ho yung solusyon. Ma'am, paano niya kayo ma-access? Anong hahanapin nila? Or sabi niyo may papalapit yung convention summit ba yun? Yes. Ay, buti naman. Dinala mo doon sa ganung direksyon, Kuya Angelo. Meron tayong event sa Thursday, no? Ang title ang theme Thursday, natin bukas. ay Elevate, Educate, Empower, Transforming Learning and Development to Higher Level Competencies. Ito ay gaganapin sa Marquee Events Place sa BGC, 9 o'clock hanggang 2 p.m. So dito natin igagather ang ating lahat ng mga organisasyon sa public sector kasi malaki ang pasan-pasan ng gobyerno ngayon sa skills mismatch at saka yung gaps natin sa learning, tinatawag nating learning gap. Tumutulong tayo bilang nasa private sector, tumutulong tayo sa gobyerno ngayon. So dito would be expecting already more than 300 participants. Wow. Teka ma'am, Papakinggan nila kung ano yung aming in-offer at ano kailangan nilang malaman sa nangyayari ngayon sa mundo. kasi iba sa nag-aalala dahil marami daw mga bogus online courses. Kaya nga ho inilalapit ho sa inyo. Yung tamang programa. So, ma'am, bukas yun sa Marquee Mall, ang sinasabi nyo? Bukas? Sa Thursday. Bukas, Wednesday na pala ngayon. Bukas. Okay. Bakit na Kuya Angelo kailangan nandun. Pero ma'am, physical na pupunta sila doon? Walang online? Yes. Physical. Sinong pupunta doon? Sinong pupunta doon? Invited natin, yung mga executives natin sa ating national government agencies, sa ating mga SUCs, sa ating mga LUCs, so yung mga local universities and colleges. Andyan din ang ating mga LGUs. Lahat ng mga IT heads and supervisors sila, and also the human resources heads and supervisors. Hindi to open sa public. Halimbawa, isang individual na gustong matutunan yung programa, hindi pa ito para sa kanila? Hindi. Sige. Kailangan muna nating yung mga institutional yes, institutions tayo at saka sino yung mga decision makers at sino yung mga mismong end users nito sa government. Nakikita natin na malaki talaga ang kailangan ng gobyerno ngayon para ultimo mismo yung mga empleyado nila ay matutunan ang micro-credentials. Lalo na yung mga teachers natin. May mga teachers din tayo na nandoon na present. Siguro ma'am, sa susunod na pagkakataon, baka yung susunod na summit naman, yun, open to public. In the meantime, institutions lang muna. Sige, okay. Yes, we will do that. Ngayon, kung may inquiries naman sila, meron din naman tayong dedicated portal para dyan. Pwede sila mag-email sa IMC or Informatics Micro-Credentials at informatics.edu.ph. Okay. Well said. Doc, thank you for joining us. Magandang umaga. Kumusta daw kayo? Sabi ni Dr. Flor Tesoro. Nakikinig yun ngayon. Mabuti. Maraming salamat, Kuya Angelo, dito sa pagkakataon na to. At ine-expect po natin na because of this radio program of yours, magkakaroon tayo ng magandang summit tomorrow. Hindi lang yun, ma'am. Ang hamon namin ho sa inyo, please bring it to the provinces.
Di ba? Yes, O yes kasi po. total online naman nito, para ma-access din ng mga kababayan natin na nasa Visayas at Mindanao na nangangailangan Yes. din po ng upskilling, ha? Oo. At saka Kuya Angelo, marami tayong mga darating galing din sa ibang probinsya ng mga universities and colleges. So by word of mouth, it will be spread. Okay, thank you. Thank you, Ma'am Da. Maraming salamat. Marami pang salamat at magandang umaga, Magandang po sa umaga. ating lahat. Si Thank you po. Si Dr. Zoraida Ang, Executive Vice President at Chief Operating Officer ng Informatics Philippines. Alam mo ninyo, ito na yung way of the future, yung micro-credential. Di ba? Kaya nga ang dami-daming mga ino-offer ng mga programa online sa ibang bansa. Kaya lang, sabi nga isang texter natin, ingat din dahil maraming mga bogus. Ano? So, para hindi ho tayo madali, para ho doon sa mga mga HR, yung mga LGU, ito yung pagkakataon ninyo, be part of this program. Oo, magandang umaga kay Ma'am Karina Agaraw, ha? Ma'am Karina, magandang umaga po sa inyo, ha? At maraming salamat ho doon sa mga inquiries nyo tungkol ho dito sa micro credential. Maganda umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. 24 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Naman nalakad natin ngayong araw nito, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family. 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improve alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kubedrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa San Diego, California. Sa ating Midnight Singers na talagang abalang-abala para sa kanilang panibagong roadshow. Yan po sa LA, sa San Diego, at saka sa Las Vegas, ha? Pagbutihin nyo ang pagpapractice, ha? Boss Manny, okay ka na ba? At saka kay Sir Art, si Sir June, si Tita Lloyd, si Tita Cora, at saka si Tita Linda, ha? Pagbutihin ho ninyo ang pagpapractice nang sa ganyan maging kahanda-handa tayo para sa nalalapit na laban. Magandang umaga din kay Dr. Kim Tan dyan po sa lalawigan po ng Quezon. Doc Kim, kumusta ka na, ha? Maraming nakakamiss na ho sa iyong pag-iikot dyan po sa may Lucena area. Good morning, Dr. Kim Tan. Magandang umaga din kay Boss Mike Lee ng Toyota Alamang, ha? At kay Dr. Sunny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Alamin muna natin ang lagay ng panahon mula kay Rhea Torres mula sa Pag-asa. Rhea, good morning. Yes po, good morning po. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa latest po sa binabantayan natin, mga binabantayan po natin na bagyo na nasa loob at labas ng ating PAR. As of the moment po, itong si Bagyong Ophel ay lumakas pa lalo at isa na pong ganap na typhoon. As of 4 a.m. ay huli itong namataan sa layong 595 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte at nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 120 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugso na umaabot ng 150 kilometers per hour at kumikilos po siya kapakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil nakikita po natin na patuloy pong lalapit itong si Bagyong Ophel sa ating kalupaan, especially po sa area ng Northern Luzon, ay nakataas na po yung signal number 1 sa mga lalawigan ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, northern at central portions ng Isabela, sa Apayao, eastern portion ng Kalinga, easternmost portion ng Mountain Province, at easternmost portion ng Ifugao. Yung mga nabanggit po natin na lugar ay pinaghahanda na dahil sa susunod na 36 hours or isa't kalahating araw na paghahanda po yan, maaaring maranasan na po natin yung malalakas na bugso ng hangin na dala po netong si Bagyong Ophel. Sa ngayon po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas, ngunit habang papalapit po itong binabantayan na bagyo, ay aasahan po natin na magiging maalon po yung karagatan sa may silangang karagatan po ng ating bansa at maaaring magtaas din po na tayo ng gale warning, especially po sa eastern seaboards ng Northern Luzon sa mga susunod na araw. Iba yung pag-iingat po, lalo na sa merong may mga maliit na sakyang pandagat. At pagdating naman po sa mga pagulan, possible po ngayon hanggang bukas
ay unti-unti na po natin mararanasan yung malalakas na buhos ng ulan na dala po nitong si Bagyong Ophel. As of the moment po, maaaring magiging maulan na din yung panahon sa may eastern section ng ating bansa. At pinag-iingat pa rin po yung ating mga kabayan, especially po sa may areas ng Isabela at Cagayan dahil maaaring umabot po ng torrential amounts or mahigit 200 millimeters na 24-hour accumulated rainfall. Doon po sa mga nabanggit na lugar, mataas po yung posibilidad ulit ng mga pagbaha, pati na rin yung pagguho ng lupa. At based po sa ating latest na track forecast, maaring maglandfall po itong si Bagyong Ophel sa may bahagi po ng Cagayan, kung hindi sa may northern Isabela. Bukas ng hapon po yan. At possible na typhoon category po siya pagtamad dyan sa may Cagayan area. So ang pinakamataas po na tropical cyclone wind signal na maaari po nating itaas ay signal number 4. So as much as possible po, paghandaan po natin yan. Ay, susme. Tapos ang dadaanan nito, yung dinaanan din ni Nika. Ni Yes po. Ni Nika, ni Marce. Ano ba naman yun? So, for this week po, actually kahit yung binabantayan po natin na bagyo sa labas, si Pipito, ay naglabas na po tayo kasi ng latest na advisory based po sa kanyang latest na track or possible na track. Nakikita po natin na maaaring ganun din yung magiging pagkilos niya sa darating naman po yan na Sunday or Monday. So, isang linggo po yan na ilang bagyo din po ang tatama sa may bahagi ng Northern Luzon. Okay. Ay, sus, may Ginoo. Dasal na lang talagang kinakailangan natin gamitin, Rhea, no? Yes. Ma'am Rhea, wala tayong ibang pwedeng masandalan ngayon dahil natural calamity to. Kalbo naman yung bundok natin, di ba? Opo, kaya lang po gawin is paghandaan para patuloy po tayong makaligtas po sa mga sakuna. At saka siguro nga pagkatapos ng bagyo, seryosohin na ho natin yung pagpapanumbalik ng sigla ng ating mga gubat para may mag-a-absorb ng tubig, di ba? Opo. Kahit pa-torrential yan, hindi naman lang, although may climate change, hindi naman itong unang pagkakataon na nakararanas tayo ng ganyan. Pero dati kasi may mga bundok talaga tayo nag-a-absorb, di ba? Opo. Kaya kahit paano. Uy, teka nga pala, grabe ang Saudi Arabia for the first time nakaranas ng snow. Tapos, ang Mount Fuji, walang yelo. Talagang nagbago na ang panahon, Ma'am Rhea, no? Opo. Wow. Kaya palakas din ang palakas ang bagyo natin. Anyway, sige, Ma'am Rhea, thank you, ha? Maraming salamat. Ingat po. Salamat po. Maraming salamat. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Isa ho sa mga mabisang pananggalang din ho natin sa iba't ibang pong mga karamdamang dala ho ng pagbabago ng panahon, palakasin po natin ang ating immune system. I-boost ho natin ang ating immune system, makatutulong dyan ang Ultabayo. Ano ba itong Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactose strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactose strain plasma. Ano bang ginagawa nito? Pagpasok po sa ating katawan ng postbiotic o ng Ultabayo, ina-activate po nito yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Kaya habang tayo po yung natutulog, itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan, pinalalakas po ating sistema dahil pinalalakas po ang ating immunity. Panlaban natin sa iba't ibang uri ho ng mga sakit. Kaya sa panahon ho na kumakaharap tayo ng matinding hamon na pagod, puyat at stress, ito ho yung inyong kaagapay, ang Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po na ito po ay galing po sa Theoxis Ventures. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Available din po ito sa Mercury Drug, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mobile command ng DSWD nagagamit sa pagbibigay ng kuryente at internet sa calamity area sa Northern Luzon. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez, Irish by Val. Good morning. Good morning, Kuya Angel mula Santiago City sa Isabela at Quirino Province sa Cagayan Valley Region hanggang sa Pagudpo de Ilocos Norte sa Region 1 ay napakikinabangan ngayon ang DSWD Mobile Command Center o mga MCCs. Ito ay kasunod ng kawalan pa rin ng supply ng kuryente at internet
dahil sa pahirapang signal sa pagkawala ng serbisyo ng mga telecommunication companies dulot ng hagupit ng bagyong Sinika. Sa report ng DSWD National, free wifi at pagcha-charge ng mga gadget ang hatid na tulong ng mga mobile command center na dinala sa mga calamity areas sa Northern Luzon. Bukod sa publiko na nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya, ay nakapagdadala rin ng mahalagang ulat ang Barangay, Philippine National Police at local DRRMO para sa tuloy-tuloy na tulong mula sa regional at national government. Ang mga MCCs ay ang state-of-the-art equipment ng DSWD na mayroong satellite internet, large power banks at mga generators na magagamit bilang power supply at magbigay ng internet connection sa calamity areas. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Ingat dyan. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi ni Ivan, ilang bahagi din ng Antarctica naging green na. Nawala na ng ice. Iba na talaga mga pagbabago ng panahon. Pero ito mga pwede natin gawin. Bukod sa pagtatanim ng puno, pagpapanumbalik na sigla ng mga bukid natin, gayahin natin yung ginagawa po sa Utrecht sa Netherlands. Meron silang library doon na habang nagbabasa ka ng libro, pwede kang mag-recharge ng iyong electric device sa pamamagitan ng pagbibisikleta. Ayos nagbabasa ka na, nai-enhance na ang kaalaman mo, nakapag-exercise ka pa, nakapag-recharge pa ang iyong cellphone. Yan yung mga ganung mga klase ng mga technology kinakailangan natin. Ngayon, kung talagang tayo ayaw matuto ng mga makabagong teknolohiya, kailangan gayahin natin yung mga residente naman ng Tara Humara. Yung mga natives ng Tara Humara. Dyan po sa Mexico. Ito po namang mga mga Tara Humara people nakakatakbo po ng 300 kilometers non-stop sa isang araw. Kasi po nakatira sila sa mga copper canyons at mostly inaccessible yung kanilang mga lugar. Kaya ang mode of transportation nila ay kadilakad. Kadilakad at saka takbo. 300 kilometers non-stop. Lupit, pwede pang marathon yung mga yan. Mapuntahan nga ito. Sa Mexico daw po ito. Ayan, magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Mexico, sa Guadalajara, Mexico. Ayan, Uy, magandang umaga din pala sa mga taga-DILG. Ito naman hindi tumatakbo. Hindi tumatakbo dahil ang ginagamit sa paghatid ng anak sa eskwelahan ng isang, hindi ko alam kung ito ba middle ranking o senior ranking officer ng DILG, naghahatid ng kanyang anak papunta sa eskwelahan. Gamit ay red plate na sasakyan. Sinabi pagka red plate ang sasakyan, pag-aari yan ng gobyerno. O di pag-aari ng gobyerno, ang gasolina din yan sa gobyerno. Tapos yung driver, sa gobyerno. Maayos sana all. Di ba? Kayo na taxpayer, nagpapakahirap kayo magbayad ng buwis ninyo. Pipila kayo sa mga sakayan ng sasakyan, sa MRT, sa LRT, di ba? Pagkatapos itong pinapasahod ninyong isang empleyado ng DILG, Secretary John Vic Remulla, ginagamit na shuttle service papuntang eskwelahan yung sasakyan ng gobyerno. At hindi lang yan, kasama pa pati ang driver, napasweldo din po ng taong bayan. Swerte mo, boy, Ayan, tingnan ninyo yung plate number, Secretary John Vic. Baka naman po pwedeng pagsabihan itong walang hento. Mahiya ka naman. Di ba? Huwag mo nang pagsuotin ng uniforme yung driver mo. Naka-uniforme pa ng DILG. O tapos ang laki-laki na sticker ng DILG, ipaparada mo sa harap ng eskwelahan, makikita ng taong bayan na hinahatid mo anak mo. Maganda umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5 ng umaga, samantala suporta sa mga biktima ng bagyo dapat na magtuloy-tuloy ayon po kay Senator Joel Villanueva. Detalye ng balita mula kay Raymond Pasares. Raymond. Hinimok ni Senador Joel Villanueva ang pamahalaan na gawing tuloy-tuloy ang suporta sa mga biktima ng bagyo. Pinakauli ang mga tinamaan ng bagyong Marce at Nika sa lalawigan ng Cagayan. Ayon kay Villanueva, mahalagang matiyak na ligtas lahat ang ating mga kababayan. Bigyan din sila ng suportang pinansyal para makabangon muli at may pagkakitaan.
at ang gasgas na panawagan na pangmatagalang solusyon sa problema ng pagbaha na flood control project. Malaking bahagi ng lalawigan ng Cagayan ang binaha sa pagdaan ng bagyong Nika. Narito si Senador Joel Villanueva. Tulong at siguro na safe yung ating mga kababayan. Yung buhay, pinaka-importante sa lahat yan. Masagip natin, ma-ensure natin na safe sila. Pangalawa, yung budget para matulungan sila na makabangon muli, magkaroon ng pagkakakitaan, magkaroon ng hanap buhay. At yung pangatlo, yung matagalang solusyon, no? Yung flood control, siguro para sirang plaka na ako na naririnig po ninyo, it has to be integrated, it has to be comprehensive and integrated master plan, hindi po pwede yung patse-patse. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Isusulong naman ng Komadrona ng Party List ang pagpapalakas sa Republic Act 11036 o ang National Mental Health Act. Ang Komadrona ng Party List naman ni Attorney Fiona Itona, mahigit 5 taon na matapos maipasa ang nasabing batas na nanatiling understaff at under-resource ang mga mental health program kabilang na ang educational institutions. Patunayan niya rito ang sinasabi ng Department of Education sa Senado na noong isang taon, 1:250. 1 out of 250, 1 for 250 students ang inirekomendang ratio para sa guidance counselor, pero ang realidad ay isa lamang ang guidance counselor sa kada 13,394 na mga mag-aaral sa public school system. Batay sa Young Adult Fertility and Sexuality Study ng University of the Philippines Population Institute, sinabi ni Attorney Itona na halos 1.5 milyong kabataan ang sinubukang magpatiwakal noong 2021. 150% ang pagtaas kumpara sa 3% lamang na naitala noong 2013. Iniulat din ng DepEd na 404 ang reported suicides, 2,147 na mga estudyante naman ang tinangkang magpakamatay noong school year 2021 hanggang 2022 o katambos ito ng 40 kada buwan o 9 hanggang 10 suicides kada linggo. Sinabi pa ni Attorney Itona, ang Komadrona Party List bukod pa sa sapat na guidance counselors, mga psychologists, mga psychiatrists at developmental pediatricians, dapat din may access ang kabataan sa abot-kayang mental health services. Binigyan din pa nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng bukas na usapan kaugnay ng mental health sa mga bahay, paaralan at komunidad nang walang takot na mahusgahan. Yung ba sinasabing, may topak yun di ba? Ganun yung stigma kuminsan Ang Komadrona Party List sa binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga komadrona, mga nurse, mga pharmacists, mga doktor, mga researchers at iba pang mga professional at stakeholder na nagnanais lamang magarantihan na makakarating hanggang sa mga malalayong liblib na lugar ang basic health services. Alas 5:40 ang oras sa buong kapuluan. Pilipinas! Umagyat na sa 90 billion naman ang koleksyon ng Bureau of Customs sa buwan ng Oktubre kasabay ng pagpapaigting sa tax verification ng mga inaangkat na produkto. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, ang naturang bilang ay 15% na mas mataas kumpara sa naitalang koleksyon sa kaparehong panahon ng 2023. Mas mataas din ang 4% ang itinakda nilang target para sa buwan ng Oktubre sa kanilang kinita ngayon. Dahil dito sumampana sa 784 billion pesos ang 10-month revenue collection ng BOC na siyang mas mataas din kung ikukumpara noong nakaraang taon. Sa ikalawang pagkakataon, itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang bulong-bulungan na may lambat na ang kanilang relasyon ni Senator Amy Marcos. Ito'y kasunod ang pagkakabanggit ng pangalawang Pangulo sa pangalan ng presidential sister nang upakan niya ang Pangulong BBM noong Oktubre. Sa kanyang pagbisita sa Bacolod City, sinabi ni BP Inday na nananatili silang magkaibigan ni Senator Amy at wala silang away. Sa katunayan, patuloy ang komunikasyon nilang dalawa gaya ng regular na palitan ng text messages. Sa sideline naman ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa Bulacan, sinabi ni Senator Amy, intact pa rin ang pagkakaibigan nila ng Vice Presidente sa kabila ng mga tirada nito sa administrasyon. Idiniin pa ni Senator Amy na ayaw niyang makipag-away. Mahalaga sa kanya ay nakakausap ang lahat ng kaalyansa para sa pagtutuon sa mga totoong problema ng bansa. Matatandang kumala si Senator Amy sa Senator slate ng administrasyon para sa 2025 midterm elections, pero tiniyak naman ng Pangulong BBM ang suporta ng alyansa sa kanyang ate. Si Sherwin Alparo ay nasa barangay San Jose, Navotas City.
panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming napiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lakasan nyo na! Lakasan nyo ng inyong mga radyo, telebisyon dahil nandyan na nag-iikot na si Sherwin Alparo. Lalaking wanted sa kasong statutory rape sa Malabon, arestado. Detalye mo lang kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag ka, Kuya Angel. Nakaraang magtago ng mahigit 2 linggo na aresto rin ng Malabon Police ang lalaki sa angkot sa kaso ng statutory rape sa Malabon. Natunto ang suspect na si Albert sa bahagi nito ng Governor Farsuan Avenue, Barangay Yugan sa Malabon. Makaraang bumalik ito mula sa pagtatago nito sa Marilao, Bulacan. Ayon kay Police Commander J. Baybayan, nagtago ang suspect na magsampa ng kasong pamilya sa laban dito sa suspect. Tatandang naglabas ng warrant of arrest si Judge Catherine Tagli Salvador na RTC Branch 73 sa Malabon. Laban naman sa suspect ito lamang October 22, 2024 ng kasong statutory rape sa ilalim ng Republic Act 11648. RH23 at Duque nagulat sa DZRH oras sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Sabi naman ng PNP, hindi daw totoong tumaas ang kaso ng cybercrime sa bansa. Detalye na balita mula kay Edgel Parosa, RH52. Edgel. Kuya Angel, pinasinungalingan ng pambansang pulisya ang ulat na tumaas ang cybercrime cases sa Pilipinas. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, bumaba pa nga ang naitalang krimen ng Anti-Cybercrime Group o ACG. Mula Enero hanggang nitong ikalawang quarter ng taon, wala 4,354 cybercrime incidents ng bahagi ng 2024. Inulat ng ACG na may 3,704 na kaso lamang sa period ng Hulyo hanggang Setyembre ng kasalukuyang taon. Inilabas ni Fajardo ang datos para pabulaanan ng survey results ng social weather stations kung saan lumitaw na dumami ang mga pamilyang nabibiktima ng naturang krimen sa bansa. Batay sa SWS, mula 3.7%, tumaas sa 7.2% ang bahagda ng mga pamilyang nadadali ng cyber-related na krimen mula Hunyo hanggang nitong buwan ng Setyembre. Ito si Edniel Porrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, presyo ng gulay sa Malibay. Nako, sunod-sunod ng pagtaas dahil nga po sa mga pagbagyong naranasan natin. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuya Angel, good morning. Ramdam na ramdam ng mga mamimili ang epekto na magkakasunod na bagyo sa presyo ng mga gulay. Dito sa Malibay Public Market sa Pasay City, tumipa pa sa 190 ang kada kilo ng kamatis mula sa 180 bago tumama ang kalamidad. 210 pesos naman ang talong mula sa dating 200. Habang ang repolyo, 120 pesos na ngayon ang kada kilo mula sa dating 100 pesos. Ang carrots tumaas din sa 200 pesos ang kada kilo mula sa dating 180 ang kada kilo. Habang ang patatas, 170 pesos na ngayon mula sa dating 120 pesos ang kada kilo. Ang Baguio bean tumipa rin sa 180 pesos ang kada kilo mula sa dating 160 pesos. Ang sayote nagmahal din sa 70 pesos mula sa 60 pesos ang kada kilo. Habang ang Baguio beans tumaas ng 10 piso o sa 110 pesos ang kada kilo mula sa 100 noon. Ang kalamansi, 75 pesos na ngayon mula sa dating 70 pesos ang kada kilo. Habang ang ampalaya, 190 pesos ang kada kilo mula sa dating 180 pesos ang kada kilo. Ang luya naman nagkapako sa 180 pesos ang kada kilo. Habang yung pansigang na sili, 230 pesos ang kada kilo mula sa dating 210 pesos. Ang labuyo, bagamat bagyang bumaba na nanatili namang mahal sa 380 pesos ang kada kilo mula sa dating 450 pesos ang kada kilo. Ayon sa mga tindera na ating nakapanayam kanina, maraming taniman ang winasak ng bagyong Christine, Marce at Nika at ngayon naman ay pinangangambahan pa ang hagupit ng bagyong Ophel.
Ito si Giselle Report para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ayan, at para kaya talagang solusyon dito, turuan ho natin ang mga magsasaka na magtanim din ng mga high value crops, ano ha, para hindi sila masyadong dependent dito ho sa mga cash crop na katulad nga po ng gulay. Katulad na lang hong ginawa ho ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan dyan po sa lalawigan ng Quezon para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce ho sila ng dekalidad na cacao beans para ma-process at maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan din po ito ng Department of Science and Technology at ng DTI. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Report. Aba, yun daw pong Quad Committee hearing na kahapon ho'y sinuspinde. Ngayon tuloy na. Ang detalye mula kay Manang Milky, Regonana, Richwell, Manang Milky. Magandang umaga, Kuya Angel. Sa kabila ng unang pahayag kahapon ng Quad Committee na kanselado ang hearing, bigla itong itutuloy ngayong umaga. Sa website ng House of Representatives kagabi, tinanggal na ang canceled sa scheduled hearing ng Quadcom ngayong araw at sinundan ng kumpirmasyon ng Committee Secretariat na tuloy na. Nag-press con pa kahapon ng umaga si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers at pinaliwanag na meron pang mga gagawin ang Quadcom at Lunes pa lamang ay pinadala na ang cancellation notices sa mga resource person para iparating na hindi matutuloy ang hearing ngayon ng Quad Committee. Ipinaliwanag ito ni Barber sa Kansao. Ng kampo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa na daw humarap ang dating Pangulo pero bigla daw itong kinansela. Tuloy ngayon, Kuya Angel, ang Quadcom hearing kung saan bago magsimula ay magdaraos muna ng misa na dadaluhan ng pamilya na mga biktima ng extrajudicial killings. Sa impormasyon, sasabayan naman ito ng rally sa labas ng batasan ng mga taga-suporta naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At may mga impormasyon na Kuya Angel na baka daw pumunta si dating Pangulong Rodrigo Duterte at welcome naman daw siya sa hearing ngayon ng Quad Committee. Ako si Milk Regular nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din po sa mga taga-Binangonan, Rizal. Tingnan ho ninyo yung most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, yung St. Monique Ballet. Ito po ay merong townhouse model na Bianca, 2-story townhouse yan with balcony at may 2 hanggang 3 bedrooms. Ano? Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. Ano? Payable in 30 years. Tawag po sa 0917-719-7908 para sa karagdagang detalye. St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating rowing team. May nahuli! Mas po. May nahuli na si Sherwin Alvaro. Sherwin, go, go, go! Yes, Kuya Angel, ito nga ang ating winner sa ating DZRH Pasko Panalo promo dito sa Barangay San Jose sa Navotas City. At kung titignan mo ang Navotas ngayon, tignan mo naman pagkaganda-ganda. Kala mo para ka na sa St. Monique Ballet. Ayan, no, tignan mo ang linis na. May 2-story building din, oh. Maganda, oh. Sige. Ayan, oh. Sino yung winner natin? Oo. Pero, yes, may mga salam. Ano ba yun? Siguro. Kuya, pangalan mo. Conrado de Leon. Si Kuya Conrado palagi nakatune in sa DZRH. Patingin po ng cellphone nyo, kanina pinakikita nyo sa amin. Ayun, no? Kitang-kita yan na naka-DZRH. Kitang-kita din yung nagbibeko na nakahangir, oh. Ikaw talaga, oh. Ba't naman hindi mo talaga yung tinapat ng bira ka? O sige, bigay mo na. Hindi. Talaga nasagi, pag ipapaling sa kanyang camera. Pero, sino pa rin mga announcer tuwing umaga? Yung hello, Palmones. Kuya Angel Palmones, meron kang 1,000 pesos!
Thank you. At syempre, meron ka rin grocery mula sa DZRH. Yan, tanggapin niyo po inyong grocery. Yan, maagang Noche Buena package para sa inyo. Salamat po. Thank you. At syempre, meron ka rin DZRH umbrella dahil ayaw namin kayo nahamugan. Gaya ng inyong sombrerong suot ngayon, ha? Parang pambonjing yung sombrero niya, eh. Thank you po. Siya ang Walang ano man. Congratulations. Thank you. Ayan. Maraming salamat din at sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo Arch number 6. Sherwin Batao para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Ikaw talaga, ang dami-dami pwedeng paglagyan. Doon ho talaga sa, itinapat pa doon sa nagbibiko ng nakasampay. Paano po, di susunod ng 2x2 sa Tangisias Balita. Magtanim ho tayo ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po sa astronomer na si Galileo Galilei. Ang sabi niyo po, nature is a book written in the language of math. 2 minuto na makalipas ang 6 na umaga.